Lahat ng mga larawan na makikita ninyo sa episode na ito ay kinunan sa mga 10, 100, minsan libong metro sa ilalim ng ibabaw ng ating planeta. Doon sa mga lugar na kakaunti lang ang naglalakas loob na maglakbay. Kapag iniisip natin ang mga huling lugar na halos hindi pa nararating ng tao, ang mga bahagi ng ating planeta na hindi pa natin kilala, halos likas na napupunta ang isip natin sa kalawakan o sa malalalim na bahagi ng karagatan. May mga lugar ding di napapansin pero kasing hiwaga ng iba. Dahil sa ilalim ng ibabaw ng mundo, may mga lugar na matatagpuan ang mga nakatagong mundo, butas-butas ng milyon-milyong lagusan at napakalalaking mga kuweba. Ang mga liku-likong lagusan na laging mapanganib at maganda ay bumubuo ng labirint na umaabot sa daan-daang kilometro. Marami sa mga kahariang nasa ilalim ng lupa sa bundok, disyerto o gubat ay napakalawak at kaunti pa lang ang na-explore natin. May mga naghihintay pa ring matuklasan at hindi pa kilala. Hindi pa masyadong na-explore ang mga kahanga-hangang mundong ito dahil di naaabot ng mga makina at dahan-dahan lang nilang ibinubunyag ang mga lihim nila para sa mga sumubok sa mga malalalim na lugar na hiwalay sa ibabaw, pataas. May mga ekspedisyon na tumatagal ng ilang araw sa mga lagusan na kasing liit ng kabaong at natatakpan ng daan-daang metrong bato. Ngayon, tutuklasin natin ang mga teritoryong hindi pa nasilayan ng liwanag ng araw. Kung saan natin sisimulan ang ating pakikipagsapalaran? Sa isang tanong lang, may ideya ba tayo kung gaano kalawak ang ating kamangmangan, kung gaano kalaki ang mga underground network na kailangan pa nating tuklasin at galugarin? Nakakagulat, maaari nating sagutin ito batay sa dami ng mga lagusan at kuweba na natuklasan bawat kilometro kwadrado. Sa mga rehiyong pinakanapagaliksik ng husto, na karamihan ay nasa Europa at Estados Unidos, kaya nating tantiyahin ang lawak ng ating kamangmangan at ito ay talagang nakakabighani. Nakakagulat ang hatol. Tinataya na halos 10% lamang ng mga kuweba at mga underground network sa ating planeta ang natuklasan at sa mga 10% ng iyon, ang napakalaking karamihan ay hindi pa lubusang nasasaliksik. Marami sa mga pinakamalalaking kilalang underground network ay may mga sangay o sanga kung saan ang pag-usad ng mga speleologist ay napigilan dahil sa pagkakatagpo ng isang napakalalim na balon, isang napakahabang sipon, isang masyadong makitid o delikadong bukana. Kaya kahit ang pinakapositibong mga pagtataya ay nagsasabing mas mababa sa 1% ng mga umiiral na mundo sa ilalim ng lupa ang ganap ng nasaliksik. Ang 70% ng mga lugar na di pa napupuntahan ng tao ay tunay na terra incognita. Sa ngayon, may mga 10,000 kilometro ng lagusan sa mundo na hinati sa 3,000 pangunahing sistema ang naitala. At tinatayang merong hindi bababa sa ganoon. Milyon-milyong kilometro ng lagusan at halos 50 milyong kuweba, bulwagan ng bangin at siwang na hindi pa na-e-eksplora. Ang pagmamapa ng malalawak na teritoryong ito ay nakaasa lang sa ilang libong kababaihan at kalalakihan. Mga bihasa at may karanasang handang sumali sa mga komplikadong ekspedisyon para makapasok sa mga kaharian ng kailaliman. Laging pareho ang simula ng kwento. Hanapin ang mga pintuan ng pasukan. Minsan, sobrang laki ng mga ito kaya hindi mo mapapalampas at may pagkakataon pang nagtayo ng mga templo sa loob. Pero kadalasan, ang mga bukana na ito ay mga simpleng butas lang sa ibabaw ng lupa. Mga simpleng butas na minsan ay may masalimuot na network ng lagusan sa likod na maaaring magdala sa kamangha-manghang tuklas. Ang mga mapang ito ay bahagi ng dalawang pinakamalalim na underground network sa mundo na na-explore na. Ang sistema ng Berezovkina at Krubera, parehong nasa bulubunduking Western Caucasus sa Georgia. Sa ibabaw, karaniwan lang ang mga pintuan papasok sa ilalim ng lupa. Hindi mo mahahalata na malawak pala ang mga bangin at underground network na binubuksan nila. Bumabaw nito ng patayo sa bundok, may lalim na halos 2,000 at 200 metro.
Kailangan ng bihasang speleologist ng ilang araw ng ekspedisyon para marating ang pinakailalim ng mga sistemang ito na kinabibilangan ng pagdaan sa malalalim na balon, pagtawid sa underground na lawa at pagdaan sa masisikip na lagusan. Lahat ng sistemang ito ay nasa ilalim ng lupa, mula sa maliliit na kuweba hanggang sa malalaking kuweba na kasya ang hot air balloon sa loob. Wala sa mga ito ang nagkataon lang. Ang mga ito ay matiyagang nilikha, walang martilyo o pait ng pinakadakilang eskultor sa kailaliman, ang tubig. Na, sa pagpasok sa mga bitak gamit ang panahon at ang mahika ng kimika, ay nagagawang talunin ang bato sa pag-ukit, ginagawang parang butas-butas na keso ang bato. Tulad ng mabilis na pagtatayo ng mga arkitekto ng katedral, ang tubig ay bumubuo rin ng malalawak na estrukturang ilalim lupa, pero inaabot ito ng libu-libong taon. Hindi lahat ng uri ng bato ay naaapektuhan ng pagdaloy nito. May mga kemikal na matibay sa agos, ngunit ang apog, gypsum at dolomita ay natutunaw sa tubig. Ang mga batong ito ay nauubos dahil ang tubig ulan na may carbon monoxide, dalawa ay dumadaan sa atmosfera at lupa, na kapag tumugon sa tubig ay gumagawa ng kaunting carbonic acid, isang bahagyang agresibong sangkap. Sa mga kabundukang gawa sa sedimentaryong apog mula sa naipong fossilized na kabibe sa dagat, ang bahagyang acidic na ulan ay tuloy-tuloy na tumutunaw sa mga bato sa mahabang panahon, molekula at patak kada patak. Ang kakaibang kakayahang ito na tunawin ang calcium carbonate na pinalalakas ng matinding pasensya ng heolohiya ay nagpapalawak ng mga bitak sa pamamagitan ng matiyagang paghuhukay sa loob ng libu-libong taon at ng asido na lumilikha ng mga balon, mga lagusan, mga galeriya at mga siwang na magkakasamang bumubuo ng mga kamanghamanghang tanawin na nakatago sa ilalim ng mga kabundukan na tinatahak ng tubig. Sa ilalim ng mga kahangahangang bundok na karst sa rehiyon ng Guilin sa China, ang kakayahan ng tubig na unti-unting kainin ang bato ay nagbunga ng mga malalawak na underground network na umaabot ng halos 2,000 at 400 km tatu at na nagsimula pa lamang tuklasin kamakailan lang. Para malaman nyo ang kakayahan ng tubig na tunawin ang bato, isipin na ang pader na apog ay numinipis ng 1 mm dahil sa tuloy-tuloy na tama ng asido mula sa dumadaloy na tubig sa loob ng ilang taon o dekada. Isipin ito sa susunod ninyong paglakad sa limestone reef o tuwing makakakita ng ilog sa ibabaw. Sundan ang ilog na makinis ang ilalim na hinubog ng agresibong tubig sa libu-libong taon. Isang manipis na agos ng tubig ang pumapasok sa lupa sa mga bitak. Sa ilang daang libong taon, pwedeng maging napakalalim na bangin ang butas na ilang milimetro lang ang lapad na di mo na makita ang ilalim. At iyan ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga kuweba sa mundo ay matatagpuan sa mga tinatawag na karstikong rehiyon. Ibig sabihin, mga lugar na binubuo ng mga batong madaling kainin ng tubig. Kung ang layunin mo ay makahanap ng bagong sistema ng kuweba, sa mga rehiyong ito na may butas-butas na ilalim ng lupa at makikita mong naka-highlight ng pula sa mapa, doon mo dapat unahin ang paghahanap. Dahil sumasaklaw ang mga rehiyong ito ng halos 20% ng lupa sa planeta, malawak ang lugar na pwedeng galugarin ng mga speleologo. Lalo na't maraming rehiyon sa mundo, tulad ng Gitnang Asya, Sub-Saharan Africa o Papua New Guinea ay halos hindi pa talaga na-explore. Para magkaroon ng ideya sa mga kamanghamanghang bagay na tiyak na nakatago sa ilalim ng kanilang ibabaw, mas mabuting tingnan muna natin ang mga natuklasan na sa ibang bahagi ng mundo. Sa loob ng ilang mga underground na network, minsan makakakita ka ng mga silid na talagang napakalaki ng sukat. Sa Malaysia, ang ilalim ng limestone plateau ng Gunung Mulu ay parang Gruyere at may natagpuan doon. Ang silid ng Sarawak ay 600 metro ang haba, 400 metro ang lapad, at 80 metro ang taas. Kasya rito ang 40 football fields. Sa Vietnam, ang Sandun System ang may pinakamalaking kuweba sa mundo na may kisame na 200 metro ang taas mula sa lupa. Pwede mong ipasok ang 60 palapag na gusali rito. Sa mga rehiyong karst, ang malalim na sumisipsip na tubig ay maaaring bumuo ng mga ilog sa ilalim ng lupa na liku-likong dumadaloy sa loob ng kalupaan
at minsan ay lumalabas muli matapos ang 10-10 kilometro. Para magawa ang mapa ng mga hindi nakikitang network na ito, na ang mga daan ay mahirap sundan. Gumagamit minsan ang hydrogeologist ng fluorescent tracer na hindi nakalalasong pangkulay para matukoy kung saan muling lumilitaw ang mahiwagang tubig. Minsan, napakalaki ng labasan ng tubig sa ilalim ng lupa sa Pransya, tulad ng mga bukal ng Vaucluse kung saan lumalabas ang tubig matapos makahanap ng daan palabas. Isang lagusan mula sa underground network na 1,000 km2 ang lawak, umaabot ng 300 metro ang lalim at kayang magdaloy ng 70 metro kubiko bawat segundo tuwing baha, sapat para mapuno ang Olympic-size pool kada 30 segundo. Sa ilalim ng lupa, hindi lang basta dumadaloy at humuhukay ang tubig, kundi bumubuo rin ito ng mga estrukturang halos hindi ka panipaniwala ang pinong detalye. Dahil ang mga mineral na kinuha ng tubig mula sa bato ay maaari nitong ideposito sa ibang lugar. Kapag ang patak ng tubig na may natunaw na calcium ay bumagsak mula sa kisame ng kuweba, naglalabas ito ng carbon dioxide at nabubuo ang calcium carbonate. Sa paglipas ng panahon, ang mga naipong deposito na ito ay bumubuo ng mga stalaktita sa kisame at mga stalagmita sa sahig. Ang bilis ng paglaki ng mga batong ito ay depende sa uri ng dumadaloy na tubig. Karaniwan, ilang libong taon bago mabuo ang 1 metrong taas na stalagmita. Sa matitinding kaso, sa mga kuweba sa tropical na rehiyon na maraming tubig ulan at apog, may ilan na tumataas ng 1 sentimetro kada taon o 1 metro kada siglo. Sa Lucer, 100 metro sa ilalim ng lupa, nasa kuweba ng Avent Armand ang silid na napatagong gubat kung saan tumubo ang mahigit 400 stalagmite. Tinatayang inabot ng 300,000 taon ng patak ng tubig bago nabuo ang isa sa mga 30 metrong haligi. Sa mga kuweba sa buong mundo, ang pagdaloy ng tubig na nagiiwan ng mineral sa mga pader ay minsan nakakabuo ng kakaibang hugis ng bato o kristal na tila laban sa grabidad. Tinawag natin itong kortina, organo, gurges o macaroni. Sobrang laki ng ilang natuklasang underground network, parang sarili silang mga kaharian. Mga kahariang kadalasan ay bahagya pa lang nasasaliksik at ang mga lagusan nito ay umaabot lampas pa sa hangganan ng ating mga mapa. Sa kasalukuyan, ang hari ng mga underground na labirinto ay walang duda ang network ng Mammoth Cave. Matatagpuan sa Kentucky, Estados Unidos, may mahigit 680 kilometro ng magkakaugnay na lagusan. Ngunit ang lahat ng liku-likong lagusan na ito na iba-iba at maaaring tuyo, basa, malawak, makipot, malinis o maalikabok ay bahagi lang ng kasalukuyang naimapa sa mas malawak na kabuuan. Taon-taon, may mga ekspedisyon na nakakadiskubre ng bagong sangay sa sistemang ito na ngayon ay 25 beses mas malawak kaysa sa lahat ng linya ng metro sa Paris. Kahit kahanga-hanga, malamang hindi ang Mammoth Cave System ang pinakamalaki sa mundo. Sa Oaxaca, Mexico, may mga lagusan na mahirap pasukin at di pa naaabot ang pinakailalim, ngunit matagal lumabas ang agos ng tubig mula sa bundok. Lumilitaw ito mula sa malayo, kaya iniisip natin na may isang malaking hindi pa natutuklasang network sa mga bundok na ito na mas malaki pa sa alam natin. At malamang malaking bahagi nito ay nasa ilalim ng tubig. Marami sa pinakamalalaking kuweba ay lubos na nilamon ng tubig. Nabuo noong huling panahon ng yelo ng mas mababa ng 120 metro ang antas ng dagat. Muling napuno ng tubig ang mga underground network ng Yucatan sa Mexico. Kaya para ma-explore ang mga ito, kailangan mo ng scuba tank. Napuntahan at naranasan kong galugarin ang ilan sa mga napakagandang kuweba na parang sa engkanto. Sa pagitan ng mga stalactite at stalagmite na nabuo mahigit 10,000 taon na ang nakalipas, bahagi ito ng Sac-Actun System, isang lumubog na labyrinth na higit 350 kilometro ang haba. Ito ang dahilan kung bakit ito ang pinakamalaking sistema ng mga kuweba sa ilalim ng dagat na kilala sa buong mundo. Malawak ang sistemang ito at marami pa itong lihim na hindi nalalantad.
Dahil sa grabidad, bumababa ang tubig kaya karamihan ng kuweba ay nasa matataas na bahagi ng mundo. Kapag nasa kapatagan o baybayin ka at pumasok ng malalim, agad mong mararanasan ang tubig sa ilalim ng lupa, tubig alat o ilog sa ilalim ng lupa. Kung mahirap pasukin ang ilang kuweba dahil sa tubig, may iba ring hindi talaga mapapasok dahil wala silang pasukan. Sa mga rehiyong mayamang sa apog, tulad ng talampas ng Yunan sa Timog China at Balkans, ang pagsusuri ng mga seismic na alon na nagbibigay daan upang makagawa ng parang ultrasound ng loob ng ating planeta. Dahil sa pagkalat nila ng iba-iba depende sa mga lugar na kanilang nadadaanan, naging posible ang pagtuklas ng presensya ng mga underground na network na nakabaon sa ilalim ng ibabaw. Pero walang kilalang bukas na daan papunta doon. Huwag ninyong isipin na sa malalalim na bahagi ng ating planeta ay may napakaraming higanting silid o mga bula ng kawalan sa ilalim ng mga bundok. Dahil ang lahat ng natuklasang hiwalay na network sa pamamagitan ng seismic waves ay nasa ilang daang metro lang sa ilalim ng ibabaw na mababaw kumpara sa diametro ng planeta. Kapag masyadong lumalim papasok sa loob ng daigdig, pinipigilan ng mekanikal na puwersa ng bato at hirap ng malaking agos ng tubig ang pagbuo ng malalaking guwang. Gayunpaman, ang mga makikitid at natatakpan ng bato na network na ito ay malamang hindi na maaabot. Dahil para maabot ang mga ito, kailangan pang mag-drill lampas sa kanilang kahanga-hangang ganda na siya ring dahilan kung bakit nais natin silang tuklasin. Ang mga mahirap marating na lugar ay kinahihiligan ng mga siyentipiko dahil nagsisilbi silang likas na aklatan ng tala ng mga nagdaang mundo. Dahil sa mineral na katahimikan ng mga kuweba na ito na protektado mula sa mga panganib sa ibabaw, lahat ay nananatiling buo sa loob ng napakahabang panahon. Kaya sa pagsusuri ng mga deposito ng kalsita na bumubuo ng stalaktita, stalagmita at bumabalot sa pader ng kuweba, minsan ay naibabalik natin ang kasaysayan ng pagbabago ng klima libo-libo o daan-daang libong taon na ang nakaraan. Ang carbon at oksiheno na bumubuo sa karbonating naipon ng bawat patak ng dumaan na tubig. Nagbibigay nga ito sa atin ng impormasyon tungkol sa mga pattern ng pag-ulan, pati na rin sa mga panahon ng tagtuyot na naranasan sa ibabaw noon. Sa mga kuweba na napapasukan ng hangin, minsan may natatagpo ang nakaimbak na spora ng pollen at partikula sa lupa. Mga palatandaan ng matitinding pangyayari tulad ng napakalalaking sunog o pagsabog ng bulkan. Sa China, ginamit ang stalagmite para muling buuin ang 1,800 taon ng siklo ng monsun. Naipakita rin ang kaugnayan nito sa pagbagsak ng ilang dinastiyang imperial. At syempre, nariyan din ang paghahanap sa banal na Grail. Ang mga natuklasang yungib na dating tinitirhan, na nagsilbing likas na silungan ng mga oso, lobo, at higit sa lahat ng mga tao. At sa mga ito, maaaring makahanap ng mga fossil at paminsan-minsan sa pambihirang pagkakataon, mga kasangkapan at mga guhit sa kuweba na tumutulong sa atin na mas maunawaan kung saan tayo nagmula. Karamihan sa mga pinakakamangha-manghang pinalamutian ng mga yunggib na natuklasan hanggang ngayon, tulad ng yunggib ng Chauvet o ng Lascaux, ay medyo madaling marating. Nakalimutan at natakpan ng mga halaman o ng mga guho, ang mga guhit sa kuweba na bumabalot sa mga pader nito ay nanatiling protektado mula sa mga salik ng panahon sa ibabaw, kaya halos buo itong nakarating sa atin. Minsan, makalipas ang libo-libong taon matapos iguhit, natagpuan ang mga ito malapit sa mga tinitirhang lugar at sa di inaasahang pagkakataon. Pero may ilan na kailangan ng tapang sa pagbisita. Ganyan ang kaso ng kuweba sa ilalim ng dagat ng Cosquer na tila hiwalay sa kasaysayan ng mundo ng 18,500 taon. Bago muling matuklasan noong 1,980 sa bulubundukin ng Kalangkes. Para makapasok sa kuweba, kailangan mong sumisid ng scuba diving hanggang 37 metro saka maglakbay sa makitid na lagusan na 175 metro ang haba. Dadalhin ka nito sa bahagi ng kuweba na bahagyang lubog sa tubig, na tinitirhan ng mga ninuno noong huling panahon ng yelo, nang mas mababa ng 120 metro ang antas ng dagat. Kahit na napakahirap ng mga kondisyon sa mga ilalim ng lupa na lagusan, may mga kakaibang nilalang na natutong umangkop dito.
Sa malamig, basa, at madilim na mga kuweba na may pare-parehong temperatura, nagbunga ang likas na pagpili ng kakaibang metabolismo at kahangahangang mga nilalang. Matatagpuan ito sa mga anyong tubig na nabuo sa ilalim ng lupa. May mga isdang tinalikuran ang paningin, kaya unti-unting lumiit at nawala ang kanilang mga mata. Sa madidilim na lugar na ito, may mga malinaw na insekto at albino salamander. Gaya ng proteang guayards, kumakain sila sa pamamagitan ng pagsasala ng lumang organikong partikula na natatagpuan sa nakatigil na tubig. Ang mga prote, tulad ng ibang nilalang dito, ay nag-adapt para tipid mabuhay at umaabot ang buhay nila ng halos 1 siglo. Eksperto ang mga organismong ito sa pagpapabagal ng metabolismo at kaya nilang hindi gumalaw ng maraming taon kapag kulang ang pagkain. At ipinakita pa ng mga eksperimento na kaya nilang mabuhay ng halos 1 dekada nang hindi kumakain. Pero para sa akin, ang talagang hindi ko pa rin matanggap sa mga imperyong ito sa kuweba ay ang katotohanang may ilang tao na sapat ang pagkahilig o katapangan para maglakas loob na pasukin ang mga ito. Dahil kung iisipin mo, para sa marami sa atin, sa unang tingin, ang kusang bumaba sa isang madilim, basa, masikip na butas na walang kasiguraduhan kung makakabalik ka pang buhay ay parang isang malaking kapusukan kapag pinag-isipan mong mabuti. Ano ang nagtutulak sa mga speleologo na gamitin ang kanilang weekend, bakasyon, at minsan maging buhay sa mga ekspedisyong kailangang planuhing parang operasyong militar para sa kanilang kaligtasan, para hindi mawalan ng ilaw o maligaw sa masalimuot na lagusan. Mas malala pa, maging biktima ng biglaang baha mula sa malalakas na bagyo. Sa ilang minuto, nagiging rumaragasang itim na agos ang dating tuyong lagusan, pumipigil sa pag-ahon at binubura ang mga palatandaan. Hindi ito para sumikat. Ang espeleolohiya ay para lang sa mga bihasa, halos walang manonood o entablado. May ilan na magsasabi sa inyo na bumababa sila para maranasan ang kakaibang mundo at masilayan ang mga kamanghamanghang tanawin na wala kahit saan pa sa mundo. Para libutin ang mga nakalimutang templo, mga mineral na katedral na itinayo sa liblib ng mundo ng libu-libong taon ng umaagos na tubig. At dahil sa katahimikan nito, natututo kang makinig at magmasid ng mas matalim. May magsasabi rin na ang mga baligtad na mundo ay teritoryo ng paghanga na kanilang pinasok. Para sa pansamantalang saya sa mahiwagang lugar na sumisikat lang pag pinasok ng tao. At para sa kasiyahan na malaman na pag-alis nila, babalik ang lahat sa katahimikan at dilim. Sa loob ng linggo, buwan, taon, hanggang may maglakas loob bumalik dito. Madalas, yung mga veteranong speleologo at explorers ay pumapasok sa mga lagusan na may helmet at lubid. Gusto nila ang pagtulak sa hangganan kahit hindi alam kung kailan titigil. Hindi ito para sa karangalan, para ito sa mapa. At ang saya ng pagpasok sa mga di pa kilalang lugar at liku-likong di pa nadaraanan ng iba. Sa panahong halos lahat ng bahagi ng mundo ay na-photograph, na mapa, at na-explore na, sila ay namumuhay sa pakikipagsapalaran na walang signal o global positioning system. Sila ang nauuna sa mga lugar na una nilang napuntahan o pinasok. At sa paggawa nito, sa pamamagitan ng kanilang mga ekspedisyon sa ilalim ng lupa, itinutulak nila palayo ang mga natitirang lugar ng dilim, ang mga terra incognita. Ang iba, na mas espiritual, ay nagsasabing ang pagsisid sa puso ng mga baligtad na bundok, kung saan dahan-dahang sumisikip ang mga pader sa paligid mo. Habang lumalalim ka rito, nagbibigay daan ito na maramdaman mo ng kaunti ang mundo mula sa loob at magpakumbaba. Sa paglusong, dito natin iniiwan ang ating ego. Sa mundong walang balita o koneksyon, ang paggapang at paglusot ay aral ng pagpapakumbaba, voluntaryong pag-atras para takasan at maranasan ang mundo sa ibang paraan. Ang pagbaba sa ilalim ng lupa ay parang paglalakbay sa sarili. Pumapasok tayo sa isang mundo ng pag-iisa at pagkawala ng mga palatandaan, isang mundo na walang araw o gabi, kung saan ang pagsukat ng paglipas ng oras ay nawawala kumpara sa ibabaw. Kahit pagod at maputik tayo pag-ahon, mas buhay pa rin ang pakiramdam natin.
Bumababa tayo sa ilalim ng lupa, parang pumapasok sa saradong lugar at lumalabas na may bagong sigla. Isa lang iniisip, ang bumalik. Speleolohiya ay isang mahalagang kabaliwan na ginagawa ng mga namamangha. Hindi sa pagtingala sa langit, kundi sa pagsilip sa kailaliman ng isang mundong naghihintay lang na madalaw, isang mundong nakatago, minsan ilang metro lang sa ilalim ng ating mga paa.